Breaking news, kakapasok lang BBM Durog kay VP Sara Erwin Tulfo sa pool sa Resba Cayetano. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay DDS News PH at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni DDS News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! DDS News PH. Lupit pa rin mga bossing ang mga nangyayaring kabulastugan sa pamahalaan. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Boss Dada. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Boss Dada. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Boss Dada. At syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ng Panateros mga katunay, ang mga idol natin. At isa dyan, si Boss Dada. Ipagpatuloy natin. May sinabi daw si Erwin Tulfo May sinabi daw si Erwin Tulfo na magpo-focus na lang ba tayo sa flood control? Oo, lalo na kung kayo yung mga magnanakaw sa flood control. Hindi kami hihinto, Erwin Tulfo, hanggat hindi kayo nakukulong, mga putragis kayo. Kung tayo mo, sabihin ba naman niya? Sabihin ba naman niya? Yung tinalakay natin dito, no? Parang baliw si Erwin Tulfo dun sa mga pinagsasabi niya. Parang hindi masasabi ng isang matinong tao. Di ba? Diyos ko naman. Gaano ba naman katanga si Erwin, di ba? Ayaw natin siyang sabihan ng ganito. Pero, gaano ka ba naman katanga? Nakalimutan o ipagwalang bahala na lang ang flood control issue. Pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. No? Mas malaki pa nga sa binibintang kay BP Sara eh. Diba? Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon po ang pinag-uusapan dito. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ipagpaliban to o wag nang pansinin. Diba? Yan ang problema sa'yo eh. Nababanggit ka lang. Kaya ayaw mo eh. Imbis na patunayan mo yung sarili mo na wala kang ginagawang masama, is parang ipinapakita mo pa sa amin na may smell something fishy. Diba? Kasi kung ikaw talaga dinidiin o pinagbibintangan talagang syempre dapat ipagtanggol mo yung sarili mo kung alam mong inosente ka. Hindi pwedeng tumahimik ka na lang. Kasi hindi nila malalaman yung panig mo. So ang mangyayari para hindi ka na magsalita o para ibahin na lang, magkakalimutan na lang yan. Sa tingin mo ba makakalimutan ng tao yung mga nangyari na ganito? Lalong-lalo na is tinarantado yung taong bayan. Sa flood control issue na yan. Malabong makalimutan yan, Senator Erwin. Mga bossing na marami daw problema ang bayang Pilipinas at hindi lang daw tayo nakafocus sa flood control. Mga gago pala kayo. Kita mo alam natin yun, maraming problema po talaga ang Pilipinas. Pero alam nyo ba, sa totoo lang, hindi naman magkakaroon ng problema ang Pilipinas kung matino ang gobyerno sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang ang pag-asenso ng bansa depende sa mga namumuno. 'Di ba? Kaming mga tao, anong magagawa namin? Ang magagawa lang namin ay ang mag-ambag sa pamamagitan ng buwis para makatulong sa inyo sa mga pwede nyong gawin para ang Pilipinas ay umunlad. At sino ba ang kumikilos para makipagtransaksyon sa iba't ibang bansa para ang Pilipinas ay lumago ang ekonomiya? Siyempre, nasa gobyerno. Diba? Ang isang grupo o ang isang samahan, kailangan merong matinong leader at maayos yung matatag. Diba? Kaya nga tayo may leader eh. Kaya sinasabi mo, Senator Erwin, na maraming problema sa Pilipinas, talagang maraming problema sa Pilipinas kasi maraming problema sa politiko. Hindi talaga mawawala yun. Pero kung ang mga politiko ay matitino at walang korupsyon, walang kurakot, walang manluloko ng tao, ang Pilipinas ay isang maunlad na bansa. Sigurado yan. Alam mo naman yan, di ba? Dati galit ka sa mga ganyan. Alam mo yan.
Gaano katarantado yan si Erwin Tulfo para hindi niya itapik o hindi na niya ba't ka pa hineras ano? Ba't ka pa itinalaga bilang Blue Ribbon Committee Chairman? Kung hindi mo na iimbestigahan yung flood control. Kasi tinanong siya yung flood control ba magpapatawag ka ba? Ipapatawag mo ba yung 18 Marines? Sabi niya, pare-parehas na naman yung sinasabi, ba't mo pa ipapatawag? Tapos hanggang sa nung nakaraan, sinabi niya na marami daw mga issues na dapat naharapin, hindi lang daw tayo nakafocus sa flood control. Tarantado ka ba? Yun nga ang gusto naming malaman kung kanino napunta, kung sino-sino. Yung mga totoong nagnakaw sa pera ng taong bayan. Alam, tinapay ka naman, Erwin Tulfo. Halatang-halata ka naman na magnanakaw ka eh. Halatang-halata naman na magnanakaw kayong grupo ng Gatchalian Black nang dyan sa Senado eh. Halatang-halata na talagang sunod-sunuran kayo sa Malacanang. Dahil alam nyo talaga pag ganyan, Hindi ako may sabi niyan ha. Pinakinggan natin ang pinakinggan yung mga issues na yun at pinatawag natin lahat ng mga pangalan na lumabas dyan sa mga testimonya ng 18 Marines, lalong-lalo na yung mga CCTV footages kapag sinumpi na natin yung mga lugar kung saan sinabi nila na nagbigay sila sa'yo, nagbigay sila kay Tililing, nagbigay sila sa kuya mo. Kita nga na sigurado mabibisto kayo eh. Yun ang problema natin mga bossing. Kaya naman nila talaga inagaw yung Senado para hindi matuloy yung para hindi matuloy yung flood control project yung ating pag-aaral. Yan ang sinasabi ko. Sa ginagawang pag-iwas ni Senator Erwin, maraming mamumuong espekulasyon sa bawat tao. 'Di ba? Hindi naman pwedeng mamuo sa tao na kaya iniitsipwera ang flood control dahil talagang marami naman talagang problema ng bansa eh. Dapat asikasuhin. 'Di ba? Hindi pa rin maiisip 'yon dahil talaga ang numero unong problema ng bansa bukod sa kahirapan ay ang kurakutan sa gobyerno. Yun talaga ang problema. Kasi sa totoo lang, wala namang taong maghihirap kung maayos ang gobyerno natin. Wala naman tayong makikitang nanlilimos o palaboy sa kalsada kung maayos ang gobyerno natin. Wala tayong makikita na mga naghihirap na kababayan natin na walang makain kung maayos ang gobyerno natin. Kung maayos ang ginagawang pagtulong sa tao, kung maayos ang pagpapasweldo, kung maayos ang pagbibigay ng maraming trabaho sa mga tao. 'Di ba? Yun talaga yun. Kasi mangyayari lang naman yun kung walang nangyayaring kurakutan sa gobyerno. Ganun lang talaga kasimple. Hindi sa taong bayan ang problema. Ang problema doon sa mga taong namumuno. Kapag ang namumuno ay magbago at magkaroon ng attachment sa tao, 'di ba? Sigurado magbabago ang takbo ng buhay ng mga tao. Yung mga tao ba ang may gawa kaya nagmamahal ang bilihin? Yung mga taong bayan ba ang may gawa kaya tumataas ang presyo ng bigas? Ano ang magagawa ng mga tao para pababain nila yon? Wala. Ang meron pong magagawa kayong mga nasa posisyon. Kayo po ang may magagawa. Kaya nga uulitin ko, madami talagang problema ang Pilipinas. 'Di ba? Kaya yung flood control project na yan, hindi mo pwedeng iitsipwera yan. Dahil yan ang susi para malaman naming mga taong bayan kung sino ang nagwawalang ya sa amin. 'Di ba? Ganun yun. Kung sino ang lumoloko sa amin. At kung sino ang siyang nagpapabagsak ng Pilipinas. Ganun yan. Kasi kung ikaw kurakot, kung halimbawa, kurakot, walang mangyayari sa mga nasasakupan mo. Paulit-ulit lang tayong magiging ganto. Hindi uunlad ang ekonomiya natin once na ang mga nakapwesto ay wala sa hulog. Pag-aimbestiga dyan sa flood control scandal na yan. Yun lang naman talaga yung dahilan. The reason why ginulo nila ng ginulo yung Senado, it's because ayaw talaga nilang pag-usapan itong flood control scandal na ito. Di ba? Bumaba na yan siya sa kanyang posisyon. Ibinigay niya na yan kay Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan, alam Lalo na yun, ano pa gagawin nun? natin taho yung utak niyan. Hindi talaga Wala namang alam-alam masyado. ganyan kayang mag-preside ng mga ganong klaseng katitindi Kaysa ibigay nyo kay Kiko Pangilinan, ibigay nyo na lang kay Lito Lapid dyan. na mga investigasyon dahil mabibisto din ilan din yung mga kasakasama nila na lumulutang dyan at saka bobo man talaga ng abogado yan, so hindi niya kaya yun at hindi kaya ng bayag niya, hindi kaya ng konsensya niya yung mga malulupit na mga bagsakan dyan sa pwedeng maimbestigahan, pwedeng mga lumabas na mga pangalan dyan sa dyan sa hearing na yan. Ngayon binalik ulit kay Tulfo, nag-step down na si Tulfo pero ibinalik sa kanya. Ba't ibinalik sa kanya? Kasi nga sabi ko nga sa inyo, tatlo yung bobo na yan sa Senado. Sino yan? Si Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo at saka yan si Win Gatchalian.
yung ibang mga kasamahan niyan, magugulang na yan. Ayaw nilang masira yung kanilang pangalan. Kasi ano ba talaga ang instruction sa Gatchalian Black? Ang instruction sa Gatchalian Black, yung flood control scandal, hindi na talaga yan ma-discuss, hindi na yan matakel, hindi na yan matuloy. Kasi nga, alam nila na kapag yan, talagang tinuloy mo yan at nakatutok ang taong bayan, maraming lalabas na mga pangalan dyan at karamihan nasa hanay nila. Oo, tama naman. Kasi nakikita naman natin at narinig naman natin talaga yung mga investigasyon. 'Di ba? Sa mga diskaya, sa mga iba pa, ang dami-dami talagang nai-involve na talagang mga kasama sa gobyerno, sa kamera, sa ganyan. 'Di ba? May mga nai-involve talaga. Kasi kung talagang yan tututukan, sigurado maraming maraming mananagot diyan. 'Di ba? Hindi naman isang tao o dalawang tao lang naman ang nasa likod niyan. At hindi lang naman sila lang ang may gawa niyan. Siguradong meron talagang pinaka-pater dyan, pinaka-godfather. Diba? Kumbaga parang ayun yung ayaw matuntun, yung pinaka-godfather. Kaya para sa akin, ito halimbawa, sila yung hahawak ng investigasyon ng Blue Ribbon, wala nang mangyayari dyan, wag na natin asahan mga katunay. Aasahan na lang natin to once na mangyari ulit ang pagpapalit ng liderato at once na mangyari ulit ang pagpapalit ng pinuno. Ganun yun. Yung pinuno dito sa bansa natin. Pwedeng mabuksan yan. Kung sakasakaling hindi nila katropa ha, pero kung katropa nila uli ang papalit, ay wag na tayong umasa. Siyempre, senador man ng Malacanang itong Gatchalian Black at alam ng Malacanang na sila talaga ang punot dulo ng lahat ng kabulastugan na yan 2024, 2025, actually 2022 pa nga lang to, magnanakaw ng mga hudas na yan eh. So yun lang talaga yung reason why inagaw talaga nila kay Alan Peter Cayetano yung leadership. Ang purpose nun, hindi na yung impeachment ni Inday Sara. Ang purpose talaga nun is itong flood control project na to, flood control scandal na to. Yun na talaga yan. Kasi nga, para sa akin, Boss Dada, parang kasama na rin dyan yung kay VP Sara. Although talagang tama yung sinasabi mo na lahat naman ito ay sa flood control, pero sa totoo lang, kay VP Sara din yun. Kasi, kumbaga, halimbawa si VP Sara tumakbong presidente, alam naman nila na mananalo si VP Sara. Ulitin ko, siguradong bubuksan ni VP Sara lahat ng investigasyon na yan. 'Di ba? So, hindi pa rin sila safe. Kaya hindi nila pwedeng isang tabi lang si VP Sara. Kaya nga naririnig natin ngayon na ang investigasyon sa flood control ay gusto nilang isang tabi. So, mas maganda ulitin na lang natin 'yan pag na-impeach siya si VP Sara, parang ganun ba 'yon? Kaya ako parang yung diwa ko na gumagana. Sa mga nangyayari yan, parang napaka-simple arithmetic lang yung nangyayari, parang 1 + 1 = 11. 2. Baka may mga nakikinig sa akin dito. Siyempre, may mga bata. Baka sabi, minamali ni BT, 11, hindi. 2. Yan ang tunay na sagot, ha? Mga bata. Yang kay Inday Sara, mga bossing. Kung hindi man ma-impeach si Inday Sara ngayon, dadayain nila yan sa eleksyon. Pipilitin nila, gagawin nila lahat para madaya. Nakita nyo naman, di ba? Si Garcia daw, nakatanggap din ng mali-maliit ang pera. So alam natin, mandurugas ang mga to. Hindi lang magnanakaw ang mga to. Yun ang mahirap, no? Kahit sabihin natin na magkaroon pala ng eleksyon, no? Tapos si VP Sara, no? Pero kung ang makakalaban ni VP Sara, si John Vic, di ba? Si Risa Hontiveros. O pagpalagay natin, isama mo na si Lenny dyan. Parang ang labo naman kung matatalo si VP Sara. Tapos parang napaka-imposible. Halimbawa, manalo si Hontiveros na presidente. Parang napaka-imposible naman nun. Na matatalo si VP Sara ng ganun lang. Syempre, pag na ganun ang nangyari, parang may hocus-pocus na yan. Durugas pa sa eleksyon tong mga to. Kaya yung kay Inday Sara, ano na yan, hindi na nila masyadong iniisip yan. Ang iniisip na lang talaga nila ngayon is itong flood control scandal. Mabura ito sa mga isipan natin. Idemanda lahat ng mga nagsasalita rito in the hopes na sana ay tumahimik ang mga tao. Or in the hopes na tumahimik ang mga nagsasalita sa gobyerno. Yun man lang talaga ang kanilang plano rito mga bossing. Kaya, tsaka yun sinasabi ko yung kay Inday Sara. Di ba, pinipilit nilang bawasan yung numero ng mga senador para bumaba yung numbers ng boto para sa conviction. Huwag kayong mag-alala doon. Hopeless case na yung impeachment ni Inday Sara. Bakit? Mga bossing, habang bumababa, halimbawa from 16 naging 15, naging 14, habang bumababa yan, bumababa din yung numero ng boboto kay Inday Sara para sa ma-acquit siya. O kasi 'di ba dati?
Kailangan mo lang ng siyam. Kailangan mo lang ng siyam mga So- bossing na boto. Para hindi ma-convict si Inday Sara. O ilan ba ang nasa grupo ni ano ngayon? Nasa grupo ni Cayetano ngayon. Ang nasa grupo ni Cayetano ngayon, at least kung wala si Senator Bato ang nasa grupo niya ngayon siyam eksakto. So kung mabawasan yan, gawin nilang 15 yung votes to convict, magiging 8 na lang yung votes to acquit. At sinasabi, Kumbaga, pag yung 16 na bawasan, pati yung votes to acquit, mababawasan na din. naman natin na hindi naman lahat ng nandiyan dyan sa Gatchalian Block ay boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. Hindi yan lahat boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. So, kung magnuno, at least 10. Tapos na boxing. Ilan ba ang re-electionist sa mga nasa Gatchalian Block? Tapos dito nga sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Yung pa dapat ang ingatan nila kasi nga may mga re-electionist yan sa Gatchalian Block. 'Di ba? Alam naman nila kung ano ang nangyari sa alyansa noong mga panahon ng 2025. 'Di ba? Nasampulan. Kita nyo, isa lang ang nakapasok, si Lito Lapid lang. Si Senator Pia naman, alam naman natin na talagang kapatid ni Senator Alan yan at alam naman natin na mananalo. So, nung nanalo si Senator Pia, alam naman natin kung kanino sumama bandang huli. Si Camille Villar, nakasama doon, is lumipat kila VP Sara. Si Amy, lumipat kila VP Sara. Ganun 'Di ba? Pero kaya ang nangyari is talagang si Lito Lapid na lang talaga ang pinaka-official na nanalo doon. Papayag ba sila na maulit-ulit niya sa 2028? Siguro naman yung mga senador na re-electionist sa 2028 mag-iisip na yan. Kung talaga bang dapat naming iboto ng impeachment si VP Sara o magno-no kami kasi malaki po ang magiging epekto niyan sa political career ninyo. Gaya ng 2025 nung nakulong si Tatay Digong, nung dinala nila sa dahig, ang laki ng naging epekto sa alyansa noon ni BBM. Yung naging epekto ng pagkakadala kay PRRD. Kaya si Senator Lapid lang ang nakapasok. 'Di ba? Kaya kasi sinasabi, 12, dire-diretso kami lahat. Straight, straight, isa lang ang nakalusot. Parang dun sa sa Dilawan, 'di ba? Si Hontiveros lang nakalusot, the rest is talagang na inidoro na. Swerte nga lang yung dalawa, nakabalik pa si Bam tsaka si Kiko. Lahat yan, sigurado ako, lahat yan boboto pabor na hindi impeach si VP Sara. So, wala na yan. Kaya nga itong mga taga-Congress, gumagawa na sila, suicidal na sila, gumagawa na sila ng lahat ng mga makakaya nila, kaipalan nila, nag-iingay sila para kahit papaano, palabasin na si Inday Sara. Eh talagang ayaw humarap, mga gago pala kayo Hindi ba nagharapan yung mga yan sa Kongreso, binalasubas nga daw si Luistro dahil anak ng tinapay, kabobo-bobo. Paano mananalo yan sa impeachment? Tatanga-tanga. Ngayon, gigil na gigil sila kasi hindi nagpipresenta ng depensa itong grupo ni Inday Sara. Strategy yun Pag sinabi nila kung ano yung depensa nila, di napaghandaan nyo sila. Magkita-kita na lang kayo sa impeachment, Sa impeachment trial. Yan naman Kita naman natin na matatalino. Halatang matatalino talaga lahat ng mga abogado ni VP Sara. Kita nyo, di ba? Executive, yung pre-trial conference. Executive, ibig sabihin, hindi yan pinalabas ng public. Bakit? Kasi nga, lalabas doon sa pre-trial briefing na wala talagang ebidensya itong mga tarantadong mga congressman na ito. Nantakin mo, nasa Senado na yung impeachment trial. Tapos ang gusto ni Leila de Lima ay makapagsubpina pa rin sila ng mga dagdag na ebidensya. Mga gago pala kayo. Magsusubpina kayo ng mga dagdag na ebidensya, ang subpina para lang sa investigasyon yan. So dapat ang magsusubpina niyan Senado, which is the impeachment court, kung kailangan pang makumbinsi ng mga senador na kulang yung inyong mga ebidensya na nandiyan. Pero hindi na pwede na kayo bilang prosecution yung maghahanap pa rin ng mga pwedeng idagdag sa kaso ni Inday Sara. Dapat ready na yan. Ready na yan pagdating dyan. Ang hilig nila sa mga to follow no? Ginagawa niya para nag-a-apply kayo ng trabaho kay PRRT doon sa mga ebidensya niya. Sa mga ebidensya laban sa kanya, to follow. Kay VP Sara, ganyan din. Yung mga ebidensya, to follow. Kasi kung talagang buong-buo yung ebidensya nyo, hindi na para maghanap pa kayo ng iba pang ebidensya. Diba? So, ibig sabihin, hindi buo yung ebidensya nyo. Alam nyong mahina. Kasi napagbotohan nyo na yan ng sufficient informant substance yan. Kung di ba kayo mga tanga. So gigil na gigil sila kasi wala daw si Inday Sara doon sa pre-trial briefing. Gago ba kayo? Iusapang abogado yan. Pre-trial briefing darating si Inday Sara pagka nandoon kung kailangan na siyang umatin at may kailangan ng itanong sa kanya. Pero yung mga ganyan, usapang mga abogado pa lang yan, mga bobo talaga kayo.
Tanga-tanga talaga itong mga to. Sinasabi lang kasi nila, gusto nilang palabasin na si Inday Sara ayaw humarap. Sabi bloodbath, pero ayaw naman humarap. Tangi, part ng mag-antay strategy lang niyan. sila. Kaya nga, nahinto pansamantala yung tapang at malasakit. Diba? May show si Banat Bay, si Boss Dada, at saka si Inday Sara. Yung ibalik ang tapang at malasakit, tandaan ninyo. Supposedly, linggo-linggo yun na makakasama natin si Inday Sara. Pero malamang, pag nanalo na siya bilang presidente, baka doon na matuloy yan. Pero sa ngayon kasi, nag-iingat na si Inday Sara sa mga pwedeng itanong sa kanya. Alam niyo naman, kapag manatero sa nagtanong, talagang malulupit yan. So, ang gagawin ngayon, si Inday Sara, baka mamaya matanong namin ng alanganin, tapos makasagot siya ng alanganin, tapos gamitin na itong mga demonyo sa Kongreso, yung mga isasagot niya. So, Mas maganda, part wag ng muna. kanyang pag-iingat at paghahanda sa kanyang kaso dyan sa Senado bilang impeachment court, kalmado lang muna siya. Hindi muna siya nagsasalita, hindi muna siya nagpapa-interview kasi kahit naman magpa-interview siya, negative 30 naman siya Mas maganda talagang walang makikita yung kalaban sa kanya. Yung talagang bigla na lang mambubulaga. At saka doon sa bloodbath, wag silang mag-alala, sigurado yan. 'Di ba? Hindi na muna kailangan humarap ni BP Sara sa kanila, mag-antay sila ng tamang oras. Basta't maghintay ka lamang. Kahit naman hindi pala siya magpa-interview at hindi siya sumagot, negative 13 pa rin naman si Bongbong. Hindi nyo na maluloko taong bayan, Diyos niyo. Wala na. So, pag ikaw na-connect ka kay Bongbong Marcos, sigurado ko, mawawala na yung reputasyon mo at mawawala na yung prinsipyo mo. O kaya nga katulad nito ni Erwin Tulfo na 1 taon pa lang na senador pero pagkayabang-yabang na. Kaya siya nilagay dyan kasi siya ang pinakamakapal ang mukha. Oo, siya ang pinakamakapal ang mukha, siya ang pinakakupal. O tapos si Rapi Tulfo, isa pa yan. Kaya nga silang tatlo nagsasalita. Si Ping Lacson, hindi naman marunong makipag-away yan. Bakla yan O tapos ito si Win Gatchalian, nilagay dyan dahil bobo din. O so, kaya nilang paikot-ikutin itong tatlo na to. O pagdating ng panahon, nabisto ng taong bayan na talaga, naging sukdulan na yung galit ng taong bayan. Sino ngayon ang babalikan ng taong bayan? Etong tatlo na to, yung dalawang magkapatid na Manyakis, at saka si Win Gatchalian na walang utak. Ganun na nangyayari dyan. So, si Lacson, si Tito Soto, at yung ibang mga senador na mga matatagal na, tuwan-tuwa kasi hindi sila masyadong bubugbugin ng taong bayan. Ang bubugbugin ng taong bayan, yung tatlong Kasi tanga na wala na sila sa pwesto eh. Sila na lang madadamay. Sila na lang yung pagbubuntunan. yan. Tatlong itlog. Dalawang magkapatid na Tulfo na ulul at saka isang Win Gatchalian na walang utak. Ganun naman nangyayari dyan, mga bossing. So, klaro tayo na yung impeachment Inday Sara, huwag nyo na masyadong pansinin yan. Wala na mangyayari dyan, tapos na yan, done deal na yan. Ang dapat natin bantayan is yung election sa 2028 kung dadayain ba ito si Inday Sara. Pero hindi nila pwedeng dayain si Inday Sara kung decisive yung or malaki yung margin ng boto niya versus yung tatakbong bobo. Sino man tatakbo na yan? Si Risa na yan. Kasi kung ako si Leni Robredo, hindi na ako tatakbo. Bakit? Tatakbo Sayang ako. Una, natalo na nga ako nung nakaraan, tapos matatalo na naman ako kay Inday Sara. Tapos ang masaklap niyan, ang mag-i-endorse pa sa akin, magnanakaw pa. So wag na, dito na lang ako sa Bicol. Kung ako rin kay Leni Robredo, diyan ka na lang sa Bicol. Hindi kayo mananalo kay Inday Sara. Kahit anong gawin ninyo, hindi kayo mananalo kay Inday Sara. Ito nga si Rizon Tiveros, diyan pa lang kay Pia Cayetano, hindi na nanalo Puro bobohan na O, hindi ba? So, ganyan yan, mga bossing. Dito lang talaga yung nakafocus sa flood control. Kaya talagang papatayin na nila. Abangan ninyo, wala nang susunod na hearing yan. Kaya nga, napaka-importante nung nakaraan na naganap na pagsasalita ng 18 Marines. At least narinig natin lahat at nakita natin kung paano itong mga gago na ito ay sa kanila, yung mataranta sila ba? Lumabas sila sa kanilang mga, Nagpanik sa sila kanilang mga lungga at Nawindang sila lahat doon sa mga naging revelasyon ng 18 Marines. nakita talaga kung sino talaga may kasalanan dito. Magkakaroon pa ng mga susunod na paglalahad. Yung mga 18 Marines meron pang 4, so meron pang 10. Nalalabas, abangan natin yan kung sino yung mga pangalan na nandiyan dyan Yan sa isip natin, i-like, i-share ninyo, subscribe kayo sa mga channels na ito para maging updated kayo sa lahat ng mga issue sa Bayang Pilipinas. Ayun, natating natong kaya ng video na nagbula kay DDS News PH at syempre natong kaya natin ang boses at video na yun na nagmula kay Boss Dada. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.